kung meron kang a good testimony ng iyong buhay na makilala mo si Kristo. Well, at ang sabi nga, yung wala daw relasyon kay Kristo, sila daw yung mabahong humahalimuya. Salamat na lamang ikaw at ako na tumanggap kay Kristo, inilis tayo doon sa mabangong kalagayan ng buhay at dinala tayo doon sa isang mabangong halimuya sa harapan ng Diyos. O ngayon, amoy mo katabi mo. Mabango ba yan o mabango? Mabango. Ha? Mabango yan. Amen? Pabango yan. Amen. Pabango yan. Pabango yan. Kaya, nung una, sabi niya, kahit ano, ang isang tao na walang relasyon kay Kristo, ito yun. Hindi yung maganda ang testimony niya, ang buhay niya, namumuhay siya sa kadiliman, lahat ng vision nandoon, hindi maganda ang kanyang pagkatao. Kung titingnan natin, wala kang makita ang kabanguhan niya. Ang makita ang ganun puro, hindi maganda. Kaya nga, isang magandang bagay sa atin, kaya nga doon, dahil doon tayong kasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa pagkipag-isa natin sa Kanya, ito ang naging daan para ikaw at ako ang tingin ng Diyos. Babago tayo sa Kanyang proof that you and I destined to overcome. Ano ba yung pruweba na ikaw at ako ay nakatalaga para magtagumpay. Diba? Tandaan po natin mga kapatid, tayo ay hindi talunan, tayo ay mga mananagumpay. Amen po ba? Amen. Sabi nga, paano? Ganito ka tanong, Brad, so, paano masasabi niya ako'y tagumpay samantalang ang dinadalas ko mga problema at pagsubok sa buhay? Iba't bang kinakarap ko, napakahirap, matagal na akong umarap sa ganitong problema at pagsubok sa buhay. Narito ako kayong karamdaman, matagal na akong may karamdaman, lahat ng problema dinaranas ko, kung kailan ako naglingkod sa Diyos, kung kailan ako lumapit sa Diyos, doon ko naranasan ang mga problema at pagsubok sa buhay. Para bang hindi na ako tinitigilan ng mga problema at pagsubok. Paano mo masabing ako'y overcomer, nagtatagumpay? O nga naman. Kapatid, kamusta ka na ngayon? Bagamat may problema at pagsubok kang kinakaharap ngayon, ano bang kinakabaka mo ngayon? Kung patuloy kang naglilingkod sa Diyos, ikaw ay mananagumpay. Pero kung patuloy kang tatalikod sa Diyos, ikaw ay magiging talunan. Yes, habang tayo nasa mundong to, kaakibat na yan ang mga problema ng buhay. Tandaan po natin, inallow ng Diyos ang mga problema at pagsubok sa buhay. Mayroong purpose siya, mayroong layunin siya. Kaya ka dinala dito para iparating sa iyo, may purpose at layunin ng Diyos. Kaya ka dumadaan ng mga problema at pagsubok. Hindi tayo para pahirapan. The grace of God is sufficient. Kung paano si Pastor Pablo naglilingkod sa Diyos. Sa kabila noon, naranasan yung thorn of the flesh, meron siyang kapansanan sa katawan. Imagine nyo, 3 times siya idinala nito sa Diyos. Ang isang apostol, nangangaral siya, ano bang mapatungan ng kanyang kamay, gumagaling. Ano bang salitang marinig sa kanya, nagkakaroon ng pagkabagong buhay. Bakit meron siyang karamdaman kapansanan sa katawan? 3 beses niyang dinala ito sa Panginoon. Anong tugon ng Panginoon? Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Ang tulong ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. 40 years na akong ganito. The grace of God is sufficient. Sasabihin ko sa inyo, hindi ako totoo. Gusto ko makakita. Pero, hindi lang 3 times, or maybe mga 100 times o 1,000 times yung idinala nito sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ang tulong ay sapat sa lahat ng iyong pangangailangan.
Why? 40 years akong ganito. Narito ang aking buhay. Patuloy pa rin ginagamit. Yes. The grace is sufficient. Ang tulong ko sapat sa lahat ng pangangailangan. At kaya sabi ni Apostol Pablo, kahit buong gana kong ipinagmamapuri ang aking kahinaan upang palagsin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Walang halaga sa akin kung ako may kutsahin o sige pahirapan o mag-peace. Sapagkat kung kailan ako mahina, doon na naman ako malakas. I can do all things through Christ Jesus who will strengthen me. Magagawa ko lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, inalaw ng Diyos ang ganito sitwasyon. May purpose siya, may layunin siya. Ano yun? Ang sabi ni Apostol Pablo, upang hindi ko ipagmalaki ang tamang bagay na ginawa sa akin ng Diyos. Alam niyo ba si Apostol Pablo? Ipinakita sa kanya ang kamang ginawa sa kanya ng Diyos. Siya rami yung taong ipinakita doon sa pangitain na kapunta doon sa third heaven. Siya yun. Pero upang hindi niya ipagmalaki ang mga bagay na yun, binigyan siya ng isang kapansanan sa katawan. Ano ang purpose? Para huwag siyang magpalalo. Para huwag siyang magyabang. Minsan, inaalaw ng Diyos sa buhay natin yung mga bagay na talikala o thorn of the flesh in our life para huwag tayong magmayabang. Ang ibig ng Diyos, ang Diyos ay nalulugod sa mga taong may mababang loob. Ngunit, hindi siya nalulugod. Ganit siya doon sa mga taong nagmamakalas. A biblical proof that you and I distill nakatalaga para magtagumpay. Number 1, you are destined to overcome because you believe in Jesus. You believe in Christ. Nang ikaw at ako'y tumanggap kay Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, ito isang way para maramdaman mo, papunta ka na doon o naandaw ka na, that you are an overcomer. 1 John chapter 5 verse 5. Sino? Who? Ang natagumpay sa laban sa sanlibutan. Ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Nang tayo sumampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, napagtagumpay na natin ang sanlibutan. Ano yun nasa sanlibutan? Dahil sa kasalanan ng tao, nagsimula ang kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan, nagsimula ang kapahamakan. Ngunit, dahil sa pag-alay ng buhay ni Kristo, nagsimula ang kaligtasan at ang kaligayahan at ang pagkatagumpay ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako ay hindi na nakaproduce mapahamak doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya, believe in Christ. Pag nanampalataya kay Kristo, mapapawi ang kasalanan. Anumang tukso, anumang problema, ay kayang mapagtagumpayan kung tayo ay na kay Kristo. Napakalaga yung pananampalataya kay Kristo. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, sabi mo sa tayo mo, you are an overcomer. You are an overcomer. Bakit? Marami dito sa mundo to, marami